Dahil ito po ay may kaugnayan sa 7 regalo ng banal na Espiritu o 7 gifts of the Holy Spirit. Bago ko po ipaliwanag yun isa-isa, tayo po muna ay dadako sa mga verse na nasa banal na aklat po. Mababasa po natin sa 1 Corinto 12:7 to 11, nakasulat po doon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang na sa kanya ang Espiritu. Ang iba sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, subalit iisang Espiritu ang kaloob nito. Ang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob ng sa iba ng mga pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, may pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, at may pinagkalooban ng kakayahang malaman kung anong kaloob ang mula sa Espiritu at kung ano ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Makikita din po natin sa Roma 12:4-8 kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at nagkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang kaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo, magturo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapakaloob sa Diyos. Kung ang pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. Makikita din po natin mababasa sa 1 Peter 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Sa 1 Peter 4:11, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Efeso 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip